Shoutout sa'yo, Utol Ion Drake. Sabi niya, paano ba yan, coach? High intensity and low frequency. 2 sets tapos low reps? Alright, Utol. Ang high intensity training ay pinasikat ni Arthur Jones. Siya yung nag-imbento ng Nautilus na equipment sa gym. Yung magagandang klase. Kahit hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamagagandang machine sa gym. So, yan siya. Isa pa sa mga nagpasikat ng high-intensity training ay si Mike Mentzer. Ang pinakaunang nakakuha ng perfect score sa Mr. America. Yan. So, ang isa pa na nagpasikat din, bali si Mike Mentzer naging estudyante ni Arthur Jones yung nauna. Ito naman yung sunod, multiple time Mr. Olympia na estudyante naman ni Mike Mentzer, which is si Dorian Yates. Na lahat sila, same yung approach, which is high intensity training. And kung makikita mo ngayon, kung search mo ngayon sa YouTube, napaka-healthy pa rin ni Dorian Yates. Hindi siya nagkawasak-wasak dahil yung high intensity training ay sobrang healthy para sa joints natin. At nakakatulong din siya talaga dahil napakaganda ng recovery. So, paano ba yung high intensity training? So, actually, it is 1 set to complete muscular failure. Okay? Etong sinabi mong 2 sets, typical to sa nag-high intensity training na sobrang beginner pag hindi mo pa alam kung paano talaga i-achieve yung complete muscular failure. Recommended na mag 2 sets ka para mas ma-feel mo kung nag-fail ka ba talaga. Pero once na marunong ka na ng tamang momentary muscular failure, ang recommended na lang talaga ay 1 set. Dahil pag na-achieve mo yung complete muscular failure, na-activate mo na yung growth mechanism ng muscles. Low reps ba siya? Some people, yun ang inilalahad nila. Pero ako personally, hindi ako nagbibilang ng repetition. Actually, Dorian Yates, Mike Mentzer, and Arthur Jones, sinasabi rin nila na kahit 0 repetitions, as long as sobrang intense nung exercise mo, it will work exactly the same. Anong ibig sabihin nun? Yung static movement, yung kunwari, hinila ako yung row, tapos hinold ko lang siya dyan. Hinold ko lang, nilabanan ko lang hanggang sa kusa na siyang bumalik. Wala namang repetition yun, pero grabe yung intensity, grabe yung trabaho na ginawa ng muscle. It will work the same. So sa akin, basically, hindi ako nagbibilang ng reps. Ang binibilang ko is time under meaningful load or mas kilala sa tawag na time under tension. So basically, ang rule ko lang naman, hindi ako nagbubuhat ng hindi ko kayang i-time under tension ng 30 seconds. At pag lumagpas na ng 120 seconds, hindi pa rin ako nag-fail, nagdadagdag na ako ng timbang. 1 set lang, once a week, full body workout. Yun lang naman ang approach ko, Utol. Sana nakatulong. Follow for more tips.